Hi guys! Idinulog ng NBI o National Bureau of Investigation sa Senado sa pangunguna ni Senator Grace po ang problema sa SIM card registration, particular sa face recognition. So ang mga taga-NBI bumili ng iba-ibang SIM card sa mga telco at in-register nila ang SIM at ginamit ang mukha ng unggoy o monkey sa facial recognition, tapos ay in-acknowledge naman ng mga telcos ang kanilang ID sa pamamagitan ng pag-upload ng mukha ng unggoy. Nakapagtaka naman na nangyayari sa ating bansa, no? Pati ang SIM card registration ay may problema. Walang katapusang text scam ang nararanasan ni Juan Pasang Cruz. Lalo na sasabihin ng scammer na nag-upgrade na ngayon kahit nagkaroon ng registration sa SIM card. Akala natin matatapos at mga hinayupak na scammer na to, pero grabe pa rin, rampant pa rin ang pang-scam sa mga text, lalo na sa mga uring manggagawa, particular si Juan Pasang Cruz na nanalo ka raw ng ganitong cash or iba't ibang klaseng premyo na hindi ka naman nag-register. Once kinlik mo yung link nila, yari na yung mga data mo at makukuha nila yung mga bank account mo, kung ano-ano pang kinalaman sa information mo, matatrack nila. So akala ng Pilipino pag na-register na yung ating SIM sa mga telcos, wala nang problema. Eh bakit nakalpas itong mga facial recognition gamit ang mga mukha ng hayop at ina-acknowledge sa mga telcos? So may problema talaga ang DITC dito. Bakit nangyayari ito sa atin na halos 100 milyong Pilipino ay nag-register na ng kanilang SIM card? Pero mga scammer wala pa rin patumangga sa pang-scam sa buhay ni Juan Pasang Cruz. Ito, dinulog na nga ng NBI sa Senado itong nangyari ng ganito. Bakit na-recognize ang mukha ng isang unggoy sa facial recognition ng mga telcos na hinihilalang nagiging dahilan na pag-scam sa buhay o sa pasakit kay Juan Pasang Cruz? Ang nangyayari talaga, patuloy pa rin ito na hindi masawata ng National Telecom Communication. Bakit nangyayari ito? Biro mo, mukha ng isang unggoy pagka in-upload mo sa facial recognition, gamit ang peking information sa'yo, makakapag-register ka sa mga alinmang SIM card na gamit ni scammer. Bakit ganito ang nangyayari sa atin? Nakala ba naman natin na na-register na ito at wala nang mangyayaring scam na gagawin sa mga kapwa nating kababayan, pero patuloy pa rin. So ang sabi ni Senator Grace po, kailangan daw amyendaan ng IRR para dun sa facial recognition, para pagka na-amyendaan ito, hindi na basta-basta makapag-register ang isang kagaya natin, kagaya mo, sa telcos na hindi nila mache-check talaga ang datos ng mga nagpapa-registered. So malaking problema pa rin to, kasi kung isa kang ordinaryong tao na hindi mo alam itong mga ganito, lalo na kung senior citizen ka, na love scam ka sa pamamagitan ng paggamit ng cellphone, malaking problema talaga ito sa buhay natin. Akala natin na high-tech ng lahat, pero talaga si scammer patuloy pa rin na nag-a-upgrade kung paano sila manloloko ng kababayan natin. Ito ng mga kababayan natin na click ng click dun sa mga link na ibinibigay nila, tapos magugulat sila pagka nabawasan ng kanilang pera sa kanilang mga bank account, nakuha yung mga information na dapat kunin ng scammer. Ito, hindi natin alam kung paano itong ating masusolusyonan. Pero ang sabi nga ni Senator Grace po na sana maamyendaan nga itong IRR para yung mga scammer na ito hindi na nga makapag-scam. So ang aking channel, si Papa Ken, patuloy tayong magmimiral, magmamatsyag kung anong magandang gawin dito sa mga scammer na patuloy nag-i-scam sa ating pang-araw-araw na buhay.